At ito na nga guys, dumating na ang ating main ingredients para sa ating gagawing homemade kimchi. Dito lang to sa online store ko binili guys. Mas mura sa online store compare sa Korean store. Pati mahirap dito sa Taytay na maghanap ng mga Korean store. Kaya mas preferred ko online na lang. Ayan, paulit-ulit na sinabi ng aking Junakis na gochujang ang pangalan ng ating main ingredients. Pag wala nito guys, hindi masarap ang inyong gagawing kimchi. Kasi ito talaga yung kanyang star ingredients. At ito na nga guys ang ating mga ingredients sa gagawin nating homemade kimchi. So, yung ating cabbage ay nilinis na natin, nilagyan na natin ng salt at i-rest natin ng 30 minutes. So, ito yung ating paste. Ipapahid natin mamaya pag malinisan na yung ating mga cabbage. Ito na guys ang ating ginawang porridge. Ang ginawa ko dito is 2 cups na water, nilagyan ng 2 tablespoon ng glutinous rice and 2 tablespoon ng sugar. So, haluin lang natin siya sa katamtamang apoy and then after nun, kung okay na yung kanyang thickness, hanguin na natin and i-rest natin ng mga ilang minutes or yung okay na siya guys na hindi na siya mainit. Then after nyan, pwede na nating ilagay yung ating mga ibang gulay sa ingredients ng ating gagawing porridge paste para sa ating kimchi. So naglagay tayo dyan ng onion leeks. Masarap talaga pag nilagyan mo siya ng onion leeks. Tapos carrots at saka labanos. Ang pagkahiwa ng ating carrots at labanos ay pa-matchstick ang kanyang size. Masarap talaga siya pag may carrots at labanos. Bukod sa healthy siya, crunchy siya pagka kinain mo siya guys. Yan, ubusin lang natin dito lahat ng mga natira nating carrots at saka labanos. Kailangan nating sulitin guys kaya ang mahal ng mga gulay ngayon. Katumbas na siya ng karne. Tapos ayan, ihalo lang natin ng maigi hanggang sa matabunan o kaya maghalo ang gulay sa ating porridge. Yan. Mahilig din ba kayo ng kimchi? Kasi kami talaga mahilig kami sa kimchi. Pinapartner namin to sa mga pritong ulam guys. Pritong isda, yung masarsang karne, ayan. Kung wala namang maisip na ibang ulam, pwede na siya guys, stand-alone siya na ulam. Healthy pa, o, diba? Kaya naisipan namin na gumawa ng homemade na kimchi na lang guys. Kasi sobrang mahal ng kimchi na nabibili sa Korean store eh. So, ikaw na lang ang gagawa since alam mo naman paano gumawa. Masusunod mo pa yung gusto mong mga ingredients. Tapos after nito, pag okay na to na nahalo na siya lahat guys, ilalatag na natin to dun sa malinis na nabanlawan na nating cabbage kanina. Yung cabbage pala natin guys, one side, i-rest mo siya ng 30 minutes. After 30 minutes, baliktarin mo na naman siya. Then, after 1 hour, i-rinse mo siya ng tubig para matanggal yung alat niya. Tapos, patuyuin or ano mo lang siya, yung para tumulo na yung mga tubig. Tapos, dito, ilalagay na natin yung ating gochujang mixture. Yan. Tapos, haluin lang natin siya guys. Yung porridge natin, ihalo lang natin na maigi dito sa ating malinis na cabbage. Na dapat yung ating cabbage guys, nakatulo na para yung yung mismong porridge dumikit talaga sa cabbage natin. Kasi kung may tubig pa yan guys, hindi siya didikit. Parang mag-aano lang siya guys. Yung parang anong tawag ba dito? Yung magkulay lang siya pero yung mismong porridge hindi siya didikit sa mga gulay ito sa cabbage. Kaya kailangan mawala na lahat, nakatulo na lahat ng tubig bago mo ihalo yung ating porridge. Yan.
ihalo lang natin ng maigi yan guys. Tapos after nun, pwede na nating ilagay dun sa mga lagayan. Either sa bote, kung may nabibiling mga bote guys para sa kimchi. Meron din yung reusable na baunan. Pero sa amin kasi, since homemade lang, para sa amin lang naman to, yung mga yung mga lagayan ng mga ice cream, gumagamit din ba kayo nun? Yung mga lagayan ng ice cream. So sa atin lang naman yung yung konsumo. So pwede na, basta hindi siya maanuhan ng hangin, kasi kailangan airtight siya na container para pag nag-ferment siya, masarap. Ito pa lang guys, ito pa lang ating kimchi. Pag natapos to at nailagay na natin sa kanya-kanyang mga lagayan, goods na siya guys after 3 days. So Friday ko kasi to ginawa, pwede na siyang kainin by Sunday. So that time, burong-buro na talaga siya. Masarap na siyang kainin, at saka perfect na yung lasa nun. Paghalo pala ng ating porridge guys dito sa cabbage, kailangan mong gumamit ng gloves, kasi bukod sa didikit yung kulay ng porridge, masakit siya sa kamay guys, kasi yan yung pepper flakes, yung yung sili yan na marami na pinatuyo. So masakit yan pag inano mo sa kamay. Na-try na namin yan guys, kinamay namin nung hinalo, kaya ang sakit talaga ng kamay. So kailangan talaga pag naghalo ng porridge dito sa mga gulay, gumamit tayo ng gloves. Natuto na kami guys, kaya ayan, kailangan natin gumamit. Bukod sa hindi kakapitan yung iyong kamay, safe pa sa sakit ng kamay yung ating kamay. Kasi sobrang sakit talaga guys pag alam mo yung mga sili, pag matagal na nakababad yung skin mo, parang manunuot siya dun sa skin mo. Tapos yung init, anghang, mapipil mo talaga. So kailangan natin ng protection sa ating kamay guys. Ayan.
kimchi. And chicken adobo. Sarap naman yan ah. Chicken adobo.